Nakakarindi na po makinig minsan dito sa impeachment trial. Nung una, ito po yung una nilang witness, no? Habang nagaganap to, sabi ko, kinakailangan kong mailabas tong gigil ko. Una po nilang witness, ngayong araw na ito, July 29. Ikasampung araw po ng impeachment. Ang una po nilang witness, yun pong Land Bank Branch Manager dyan sa may malapit sa, dyan po sa sa basta yun sa Mandaluyong. Okay. So, nagtataka ako nung una, bakit to witness? Ano yung ibubulgar niya? So, natapos si Chua. Una pala muna, no? Ito muna si Laila de Lima. No, wala nang ang papel sa impeachment. Ang tangi pang gagawin, mag-i-speech, bawal na nga bigay ng mga kuro-kuro nila kung yung basta bawal sila mag-akusa. Kinakailangan mag-present sila ng ebidensya at ng testigo. Okay, etong una nilang testigo, Land Bank. Ang sinasabi lang naman ng testigo, nag-withdraw po ng 125 million itong Office of the Vice President sa kanilang branch. Tapos, ng cash. So wala po akong nakikitang problema sa testimonya sa pagtatanong po ni Chua. Wala akong nakikitang anong problema doon, 'di ba? Anong problema kung nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash na 125? Samantalang alam nating lahat na itong withdraw na to ay confidential fund. Bakit po cash? 'Di ba? Bakit po wini-withdraw ng cash? Hindi po pwedeng issuean ng cheque. Hindi po 'yang katulad ng mga paswelduhin. Confidential fund, pinapasweldo po 'yan o binibigay po 'yan sa mga confidential agent, no? Ngayon, hindi po pwedeng bigyan mo ng ATM. Hindi po katulad 'yan ng mga pangkaraniwang manggagawa sa gobyerno. Nung ako po ay nasa gobyerno, may ATM po kami. Hindi talaga nagwi-withdraw ng cash sa Land Bank dahil pinadadaan po ng Land Bank. Kailan ba naging Vice President si BP Sara? 2022. Lahat po yan through ATM na. Buhat nung nagtrabaho ko sa gobyerno, ATM na po yan. Hindi po magwi-withdraw ng cash sa Land Bank. Kaya po sinasabi ng Land Bank na unusual yung pagwi-withdraw ng cash. Hindi po, nakakarindi po kasi palibasa, yung mga nagtatanong po, no? Alam ko sinasadya nila, ito yung script eh. Ang script po nila, doon po sila sa unusual, yung sa nasabi nito, wala pong sinasabing magnanakaw si BP Sara. Wala pong sinasabi na ninakaw yung pera o yung pera tinago. Wala po. May nag-withdraw lang. Nagawan na po nila ng kwento. Ang kwento po sa utak nitong mga senador na to, na yung perang withdraw na yan, unusual. Totoong unusual yan dahil hindi naman yan pasweldo. Totoong unusual yan dahil yan ay confidential fund. Ang confidential fund po, hindi pwedeng chinicheke yan. Hindi pwedeng dinadaan sa ATM. Dahil ang ATM po, para ka magka-ATM, kinakailangan tunay na pangalan mo. Mag-o-open ka ng account mo sa bangko at padadaanin dyan yung sweldo mo. Wala talagang i-withdraw na cash sa mga malalaki. DepEd man o Office of the Vice President man. Lahat ng pasweldo nila, lahat po yan through ATM. So wala pong unusual. Kaya po sinabi po na unusual. Dahil hindi po usual na merong government agency na nagwi-withdraw ng cash. Dahil ang transaction po nila, cheque-cheque lang. So naglalabas po ng budget, yung mga pasweldo po, kukunin po yan through ATM na. Wala po talaga. Ito po confidential fund. Hindi po yan po pwede na idaan po sa cheque o idaan yan sa ATM. Dahil malalaman kung sino yung mga confidential agent. Malalaman kung kanino nagbayad ng mga confidential na yung kuta ng mga special agent, yung kanilang
anong tawag doon? Safe houses. O di po ba? Kaya nga po confidential, hindi po binubulgar dapat. Uminog po yung tanong ng mga matatalinong senador sa unusual yan. Kailan po kayo, meron po ba kayong karanasan na may nag-withdraw na mas malakas pa dyan? So unusual po. Ang hina pa ng kokote nung isang nagtatali-talinuhan na nagngangalang Raysa Ontiveros. 250 times daw. 250 times? Baka ang ibig niya sabihin 250%. Iba po yung 250% sa 250 times. Ang 250% po ay dalawang times 2.5 lang. Okay, anyways, ito po yung yung punto natin diyan, no. Ang punto ko po rito, nag-concentrate po sila sa mga chismis. Hindi po nila naunawaan yung unusual eh. Ang unusual po, ibig sabihin, hindi siya usual. Ano po yung hindi usual? Hindi po laging may nagwi-withdraw sa kanila. Ilang beses lang daw maski nga to, 4 na beses lang daw na may nag-withdraw eh. Talagang hindi unusual dun. Ilang taon, sa loob ng 1 taon, 4 ka lang beses nag-withdraw ng ganong kalaki. Unusual ang tawag pag hindi usual. Pero dahil mahina umintindi itong mga to, o yung iba naintindihan nila, pero gusto nilang manlito ng tao, kaya ang kahulugan nila ng unusual ay illegal. Ang kahulugan nila ng unusual ay lumalabag sa batas. Wala po nilalabag sa batas pag nag-withdraw ka ng cash, lalo na kung withdraw mo ay confidential fund. Kaya minsan, nakakarinding pakinggan tong mga senador na to kasi yung mga tanong po nila, alam na alam mo na. Nagtataka nga ako, ano namang koneksyon? Bakit ito ang inyong testigo? Ano ang sasabihin niyan? Sasabihin niya ba magnanakaw si BP Sara? Paano niya malalaman? Yung pala, gusto lang nilang iparating unusual, panay pahiwatig. Bakit po ba ninakaw ba yan? Pag unusual po ba, ibig sabihin ninakaw ni BP Sara yan? Pag unusual po ba, ibig sabihin hindi po yan na naging, hindi po ibinayad dyan sa mga paggagamitan ng confidential fund? Pagka unusual ba, pinambili ba yan ng helicopter? Pinambili ba yan ng luxury cars? Pinambili ba yan ng mansion? Kulang po yan. Wala pong 125 na mansion sa Forbes Park. Pinakamura pong mansion doon, 1 billion. O, yan po. Kaya po nakakarindi minsan, sumubaybay dito. Talagang ma-high blood ka rito sa mga katanungan ng mga senadores natin. Yan lang po. Habang pong nagpapatuloy po to, magbibigay po tayo ng mga komento maya't maya, minuto dito po sa Badong Aratilis Vlogs.